Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay napasimangot, at sinabi, "Ano, sila General Very at General Tob at ang mga kasundaluhan na nasa labas ng aking kaharian upang magbantay ay nagkakagulo. Bilisan nyo, buksan nyo ang pinto," sabi ni Queen Zilong sa galit na tono. Nang marinig ito ng mga kasambahay ay agad-agad silang tumugon at sinabi, "Masusunod Empress Queen Zilong." At ang dalawa sa mga kasambahay ay agad-agad na hinawakan ang magkabilang hawakan at mabilis nilang binuksan ang malaking pinto ng kaharian ni Queen Zilong. Sa pagbukas ng pinto ng kaharian, sa labas labis na nagulat sila General Tob, General Very at ang lahat ng mga kasundaluhan na nagbabantay sa pagbukas ng pinto. At silang lahat ay napatingin sa pinto. Mas lalo silang nagulat nang mabuksan na ang pinto ng husto. Nakikita nila ang mga figurine ng mga kasambahay na mga nakatayo sa harap ng pinto at sa gitna ng mga ito ay ang figurine ni Queen Zilong. At pagkakita nila General Very, General Tob at ng mga kasundaluhan kay Queen Zilong, agad-agad silang yumoko at sinabi, "Kamahalan, kayo pala Empress Queen Zilong," sabi nila General Very, General Tob, at ng mga kasundaluhan na nagbabantay habang ang lahat ay nakayuko. At si General Tob ay agad-agad na nagsabi, "Empress Queen Zilong, tapos na pala kayo sa inyong paglilinang. Mukhang kakatapos nyo palang dahil kayo ay masyado pang basa ng pawis," sabi ni General Tob. Nang marinig ito ni Queen Zilong, ito ay nagsalita at sinabi sa galit na tono, "Anong nangyayari sa inyo sa labas ng aking kaharian?" Ayon sa mga sinabi ng mga kasambahay, kayo ay nagkakagulo ngayon. Anong dahilan ng kaguluhan nyo General Very at General Tob? Bakit kayo nagtatalo? Sabi ni Queen Zilong sa pasigaw na tono. Nang marinig ito ng lahat sila ay natakot. At ang lahat ay muling nagsiyuko. At si General Tob ay muling nagsalita at sinabi habang nakayuko, "Patawad Empress Queen Zilong. Patawad kung kaming lahat ay tila ba nagtatalo. May hindi lang pagkakaintindihan kanina kay General Very at sa aking mga kasundaluhan. Si General Very ay nais kang makita at nais niyang makapasok sa kaharian. Ngunit ang aking mga kasundaluhan ay labis na pinigilan si General Very. Kaya parang kami ay nagkakagulo. Ngunit okay na ang lahat Empress Queen Zilong. Sadyang hindi lang nagkaunawaan," sabi ni General Tob. Nang marinig ito ni Queen Zilong ito ay nagsalita at sinabi, "Totoo ba General Very? At bakit ang iyong espada ay nakalabas? San mo gagamitin ang iyong espada? Sa mga kasundaluhan ba na ito at kay General Tob? Huwag mo sabihin na ikaw ay gagawa ng isang kalapastanganan na gawain. Ang iyong mga kasamahan ay handa mong saktan. Nababaliw ka na ba General Very? Gusto mo ba na ikaw ay tapusin ko ang iyong buhay ngayon?" Walang ibang ginawa ang mga kasundaluhan at si General Tob para magalit ka sa kanila. "Sila ay aking inutusan na paghigpitin ang pagbabante at sinabi ko din sa kanila na walang ibang papasukin sa aking kaharian hanggang hindi ako matatapos sa aking paglilinang. Mahirap ba unawain ang mga bagay na iyon? General Very, bakit? Ikaw ay nagpipilit pere na makapasok sa aking kaharian kahit na ito ay lubos na pinagbawal na kahit sino ay hindi hahayaan makapasok. Huwag mo sabihin na ang aking mga pinag-uutos at ang aking mga batas ay handa kang sawayin at labagin ang mga ito," sabi ni Queen Zilong sa pasigaw na tono kay General Very.
Nang marinig ni General Very ang galit na tono ni Queen Zilong. Agad-agad itong naglakad sa tapat ni Queen Zilong at ito ay yumuko ng husto at sinabi. Patawad Empress Queen Zilong. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Kaya nakaramdam ako ng galit kanina sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa labas ng iyong kaharian. Patawad Empress Queen Zilong. Kung anumang kaparusahan ang nararapat sa aking ginawa. Ito ay aking tatanggapin ng lubos bilang kabayaran sa aking ginawa. Ngunit hindi ko nais na suwayan ang iyong pinag-uutos at labagin ang batas mo Empress Queen Zilong. Sabi ni General Very kay Queen Zilong. Nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay huminga ng malalim at sinabi. Itago mo na ang iyong espada. At tumayo ka ng ayos. Ikaw ay aking papatawarin at hindi na parusahan kung sasabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit nagpipilit kang makapasok sa aking kaharian. Kung mabigat ang dahilan mo, hahayaan na kita at hindi na kita paparusahan. Kaya ano ba ang dahilan mo para ako ay iyong nais makausap? Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Very, agad-agad itong tumayo ng ayos. At si General Very ay nagsalita at sinabi, Empress Queen Zilong. Nais kitang makita at makausap, upang sabihin sa iyo na ang binatilyo na iyong binilin sa akin ay nakarating na sa imperyo. Ang binatilyo na iyon ay mukhang may dalang importanteng ulat, dahil ang binatilyo na iyong inaantay na dumating sa imperyo na nagngangalang Boyet ay may nais iulat sa inyo na napaka-importante daw. Kaya ako ngayon ay naparito para sabihin sa inyo na nais kayong makausap ng binatilyo na iyon na nagngangalang Boyet. Yun ang dahilan Empress Queen Zilong kaya ako naparito. Sabi ni General Very kay Queen Zilong. Nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay nagsalita at sinabi. Kung ganon, nakarating na pala si Boyet sa aking imperyo. At ano ang napaka-importante na dapat niyang sabihin sa akin? At General Very nasaan ngayon ang binatilyo na iyon na dumating sa aking imperyo? Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Very. Ito ay nagsalita at sinabi, Empress Queen Zilong, ang binatilyo na iyon na nagngangalang Boyet ay nasa isa sa mga tahanan na mayroon sa loob ng imperyo. Tulad ng binilin mo sa akin nung ikaw ay makabalik galing sa seremonya na ginanap sa imperyo ng Westrington. Na ako ay maghanda ng isang tahanan para sa darating na iyong bisita kasama ang kanyang pamilya. At ang binatilyo na iyon at ang kanyang pamilya na mananatili na sa loob ng imperyo at dito na maninirahan. Kaya naghanda na agad ako ng matitirahan ng binatilyo na iyon at ng kanyang pamilya. Kaya ngayon ang binatilyo na iyon ay nasa kanyang tahanan na nasa loob ng inyong imperyo Empress Queen Zilong. Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay nagsalita at sinabi, mahusay kung ganon. Halika samahan mo ako General Very kung nasaan ngayon si Boyet ang binatilyo na dumating sa aking imperyo. Nais ko itong makita at nais kong malaman kung ano ang napaka-importante niyang sasabihin sa akin. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Very ito ay nagsalita at sinabi. Masusunod Empress Queen Zilong. At si Queen Zilong ay tumingin din kay General Tob at sinabi. Sumama ka din General Tob. May mga nais din ako sabihin sa inyo. At bago ang lahat, mag-utos ka sa isa sa mga kasundaluhan na hanapin si Pinunong General Jid. May mga dapat kayong handaan. May isang sekta tayong wawasakin. Kailangan ay mapag-usapan natin ito ngayon. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni General Tob. Ito ay nagsalita at sinabi. Masusunod Empress Queen Zilong. At si General Tob ay tumingin sa isa sa mga kasundaluhan na nagbabante at sinabi. Ikaw halika saglit. Narinig mo si Empress Queen Zilong. Nais ni Empress Queen Zilong na hanapin mo si Pinunong General Jid. At ito ay papuntahin sa tahanan na hinihanda ni General Very sa panauhin. At, si General Tob ay tumingin sa lahat ng mga kasundaluhan. Sumama na din kayo sa amin nila General Very at Empress Queen Zilong. Upang magbantay kayo sa labas ng tahanan na ibinigay sa isang binatilyong na nagngangalang Boyet habang nasa loob ang Empress. Hindi kayo pwede umalis sa pagbabante. Sabi ni General Tob. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan sila ay tumugon at sinabi. Masusunod General Tob. At ang isa sa mga kasundaluhan ay agad-agad umalis upang hanapin si Pinunong General Jid. At si Queen Zilong ay muling nagsalita at sinabi. Tayo na General Very at General Tob. Tumungo na tayo ngayon roon kung nasaan si Boyet.
Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng lahat na sila General Very at General Tob. Sila ay tumugon at sinabi, masusunod Empress Queen Zilong. At si Queen Zilong ay tumingin sa mga kasambahay at sinabi, maghanda kayo ng makakain at dalan sa isa sa mga tahanan na mayroon sa loob ng imperyo. Alam nyo naman kung saan makikita ang mga nakatayong tahanan sa loob ng aking imperyo. At makikita nyo ang mga kasundaluhan na ito na nasa labas. Ibig sabihin sa tahanan kung saan nasa labas ang mga kasundaluhan. Doon nyo dalan ang mga pagkain. Maliwanag ba? Sabi ni Queen Zilong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!